yung stagnation sa economics. So, ano tong stagnation? So, yung stagnation is yung pagbagal ng growth ng isang ekonomiya. Paghina, yun yung stagnation. So, yung stagnation sa economics, yun yung pagbagal at paghina ng growth. O yung pagbagal. Pag umaangat ka pero mabagal, stagnation din ang tawag. So, ayun yun. Sa mga nagtatrabaho sa isang specific industry, yan yung mga tinitignan ng mga admins, supervisors, and bosses. Yung economic stagnation na yan. Kung ano yan. So, definitely, yun lang yun. Kasi, yun yung kailangan nyo rin makita. Bakit, di ba? Gusto nyo taas sweldo. Pero yung taas sweldo na yun would lead to magbawas ng tao. Okay, magbawas ng tao or magsara. Diba? Or babaan yung sweldo. So, dapat tingnan nyo rin yung other side. Diba? Hindi lang naman sa Pilipinas yan, buong mundo nakakaranas niya. So, as a individual na namamasukan o may sariling negosyo, yan yung titignan nyo. Diba? Kaya nga dapat skillful kayo, marami kayong alam na work para may sideline kayo. Yung sideline nyo, nakaka-augment dun sa mga daily budget, nakaka-augment dun sa budget nyo, dun nakakaraos kayo sa inyong mga daily needs, yung mga ganun. Na kailangan meron kayong extra knowledge. Kailangan may knowledge kayo sa ganun. Hindi yung nagrereklamo kayo. Nauna yung reklamo, din wala namang basis yung reklamo, di ba? Agaya nung napanood ko kanina, di ba? Yung issue kay di ba, maraming mga tao pag may nasuspend na government official, suspend lang, walang due process. Hindi nila inisip na yung suspension na ibinigay dun sa government official is preventive suspension kasi iniimbestigahan yung kaso. So, preventive yun. Hindi pa siya totally dismissed kasi iniimbestigahan pa yung Ngayon, pag napatunayan na wala siya kasalanan, pwede siya i-reinstate. So, yun yung Kasi meron naman tinatawag, yung papag-aaralan natin, yung constructive dismissal, kung ano ba yan. Natutunan natin yan kay Kabatas, Attorney Libayan. So, yan ang isusunod natin. So, yun lang po.